Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong mga kababayan ko sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, Banateros, Banateras Worldwide, no? International na talaga itong Team PDP. Kaya ngayon, tayo po ay nasa Hawaii. At i-announce ko na rin po ang possible na next destination ko po ay pupunta naman tayo sa New York and possibly after New York will be LA, Las Vegas, or San Francisco, no? Hindi pa po natin alam but definitely yung sa New York sigurado na po 'yan. So standby po sa rally, sa mga gawain, sa mga sorties, sa mga pangangampanya ng Team PDP, ng Team Duterte. Okay? Abangan nyo po. Mag-iikot po ang mga banateros. Ako po ngayon ay sa Amerika, yung mga ibang mga banateros dyan sa Asia. Si Banat ba ay nasa Japan na sa aking pagkakaalam. At yung mga iba ko pang kasamahan ay dyan sa Pilipinas at kung saan-saan pa man. Ano? So, barely 1 month na lang po tayo. Kaya kailangan trabaho po. Todo-todo tayo sa pangangampanya. Okay? So, suportahan po tayo. And sana po, again, sa pagpunta natin dyan sa New York ay ma-meet po natin ang mga banateros, banateras dyan. Mahiinit po sana ang inyong pagtanggap sa inyo pong lingkod na si Coach Oli dahil dito sa Hawaii. Naku, napakabait talaga ng mga taga-Hawaii. Talaga pong sila ay tila nagmamahal sa mga, hindi lang naman po sa akin, sa mga Banateros Brothers at syempre sa mga lahat po ng Duterte vloggers. Maraming salamat po. So, ikampanya po natin, okay? Ito po ang magiging topic natin for today. BP Sara, manunumpa na ba kaya umuwi? Ito yan ang titingnan natin. Manunumpa na ba si BP Sara bilang presidente? Pangalawa, Akop, sinubuan ang isang vlogger. Ba, matindi ito si Akop ha? May pagnanasa ba? Okay. Tricom, tinakot ng mga puti. Uy, tinakot, yari. Matatapang pa naman tong Tricom, di ba? Anong sa tingin ninyo? Ito bang Quadcom? Ito bang Tricom? Matatapang? Okay. Banatbay at Ka-Eric, pagsasamahin sa kulungan. Nako ba, matindi. Matindi ang next topic natin na yan. Okay? So, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero syempre, bago natin simulan, i-like nyo po itong video na ito, itong vlog na ito, nang sa ganun mas ikalat. Napaka-importante, uulit-ulitin ko. Lagi ko na pong sinasabi sa kampanya, kahit sa Banateros program po, lagi na po nating inuulit-ulit yan. Na napaka-importanteng manalo ang PDP straight. Okay? At wala na po tayong aasahan sa mainstream media dahil sila ay tilang nabayaran or tila takot sa mga adik. No? So, hindi naman lahat ng mainstream media pero karamihan ay takot. Kaya importante i-like nyo po ito nang sa ganon mas ikalat pa ni YouTube. And doon sa mga hindi ko pa po subscriber, konting lambing naman dyan, subscribe po. Okay? Coach Oli News PH, yan po ang ating channel sa YouTube, sa Facebook at subscribe po. Okay? Simulan na po natin. Okay, mamaya po natin pag-usapan maya-mayang konti yung pag-uwi ni BP Sara kung siya ba ay manunumpa na bilang presidente. No? Pero pag-usapan muna natin itong Akop, sinubuan ng isang vlogger. Okay, sige, pasok. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring may rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba. Ayan, okay, pinag-uusapan dito yung nakaraang yung mga hindi itong maisog yung isa sa pinakahuling maisog, isa dun sa maisog na yon naimbitahan siya ng dinner after that. Okay. Pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari.
Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Okay, yan yung dinner after ng Maisug. O ano ngayon? Sige. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lang. I-observe ninyo ha, i-observe ninyo kung paano sineset up ni Akop na para ito ay parang ilaglag etong mga vloggers, mga Duterte vloggers. Tingnan mo, mismong si Akop ang nagse-set up. Tingnan ninyo. At yung kakilala ko lang po ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Ayan, si Sumunod po Pebble. si Miss Joey. Ang pinag-uusapan Next, dito, si Sec Trixie. ang pinag-uusapan lang dito yung picture ha. Okay, bakit ko sinasabi? Sige, abangan natin. Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Okay, ano? Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ayan, sineset up na. Okay, sino nagbayad ng dinner? Bakit importante yan? Kasi meron silang gustong idiin dyan. Okay? Sino yung nagpo-provoke ng rebellion or sedition? Ididikit po nila yan dyan. Kasi syempre, sino yung pinanser? Okay, ganun po galawan. Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Yon, okay na. Attorney Harry Nakafocus Roque. na, nailabas na si Attorney Roque. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba? Okay, dito nagkamali sila. Niyayari ito mga ito, hindi natin alam kung talagang mahihina lang ang ulo o talagang nilalaglag ba nila si Marcos o talagang gusto nila lang yung kanilang hari na si Tambaluslos ang maging susunod na presidente. Dahil ito ay maling-mali kung ano man, maling-mali yung diskarte nila kasi binuhay muli nila yung video na di umano ay tumitira ng cocaine si Bangag o si Marcos. So hindi natin alam kung naisip ba nila na namamatay na yung issue na yon, sila pa ang nagbuhay. Siguro ang motibo nila dito para sa ganun na pabulaanan na fake news yon. Pero miski na tapos na yon, hindi na nga masyadong pinag-uusapan. Ngayon, bumalik pa tuloy. Pinag-uusapan ulit dahil sila mismo ang nagbalik sa kagustuhan nila na idiin si Attorney Roque. Ang target dito si Attorney Roque, tapos yung ibibintang na ang mga vloggers ay fake news. Yan. Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic. Tingnan mo, up to now, hindi na i-establish what is wrong with that picture. Wala.
Di ba? Up to now, walang mali. Okay? Hanggang dun lang sa sinabi sino nagbayad dun sa dinner na yon. Okay? Up to this point. O, tingnan natin. And ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic. About the Pulburon video. Okay. Pulburon video. Sinabi Pasok, mo ako. rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. At least up to this point, fair si Pebble. So, hindi niya inaano masyado yung kanyang mga kasamahan. O, tuloy. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Ayun. Okay? Di ko alam kung nababasa ni Akop doon sa pinasang dokumento ni Pebbles or nagdadagdag bawas siya. Kasi sabi niya, doon patungkol dito sa video o doon sa picture na tumitira ng cocaine si Marcos, ang sabi niya, ipalabas sa banyaga o sa foreigner na vlogger para kapani-paniwala. Yun ang ibig niya sabihin. Para kapani-paniwala. Hindi ko alam. Again, yung word na kapani-paniwala ay binanggit niya sa dokumento o idinadagdag lang ni Akop. Bakit ko nababanggit? Kasi isusubo ni Akop kay Pebbles kung ano sasabihin. Pero si Pebbles, siguro in fairness, hindi niya nilalaglag hindi natin alam kung bakit hindi niya nilalaglag yung kanyang mga kasamahang vloggers o dating kasamahan kasi alam naman natin ito si Pebbles bumaligtad na, 'di ba? Nandun na siya kay Marcos, dati tinitira niya si Marcos, ngayon ay na kay Marcos na. Okay, tuloy. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, take note. Hindi sinabi ni Pebbles na para maging kapani-paniwala. Sa katunayan, kinorek niya si Akop. Kasi sabi ni Akop na pagkaisahan na ibigay sa foreign vloggers nang sa ganon mas kapani-paniwala. Sabi niya hindi na pagkaisahan. Yun lang ang sinasabi ng iba na mas maganda na sa foreigner ipalabas. Pero hindi sinasabi para maging mas kapani-paniwala. Okay? So, pasok Akop. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang binabanggit niya na. Kung totoo man yun, of course, nag-aano siya para hugas kamay, hindi niya sinasabing totoo. Pero kung totoo, bakit sa foreigner? Diba? Yun na. Gusto niya na sabihin ni Pebbles na para mas may credibility. Pero sinasabi niya hindi to. Inilalagay na niya sa bibig ni Pebbles, bakit sa foreigner? Para magkaroon ng mas magandang kredibilidad. Si Akop nang nagsasalita. Tingnan natin kung mag-a-agree si Pebbles. release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Siguro tumatain na to sa salawal to si natatay na sa salawal to si Akop. Sinubo niya ng lahat.
O ano sabi niya? Mas magkaroon ng credibility. Ang dami na sinabi about credibility. Yun ang pinupunto niya. Isinusubo niya na lahat. Sinubo ko na lahat sa'yo, Pebbles. O, ano sabi ni Pebbles? Para siguro, mapanood ng mas marami internationally. Laglag. Nalaglag si ano. Hindi ko alam kung sinasadya ni Pebbles na ilaglag siya or hindi nalaglag. Pero hindi nagtutugma yung kanilang pinag-uusapan. Iba ang gustong palabasin. Alam mo, yan ang mahirap. Okay? Sa isang investigasyon, in aid, yung iba kasi nakatago lang sa in aid of legislation, pero ang katotohanan, meron silang gustong palabasin doon sa kanilang resource person. Hindi ko maintindihan bakit ang isang investigador o isang senador o isang congressman na mag-iimbita ng resource person, pero ang gusto naman niyang marinig yung nasa isip niya lang. 'Di ba? Kaya ka nga nagtatawag ng resource person kasi hindi mo alam. Kailangan mo ng itulong ng iba para sa ganon, maliwanagan at makagawa tayo ng magandang batas. Hindi, ang karamihan nangyayari, 'di ba? Do you agree with me? Lagay niyo diyan sa comment section. Ang karamihan ng tanungan ng mga, lalong-lalo na mga congressman, parang kung ano lang ang gusto nilang marinig sa resource person, yun na yun. Diba? Yan ang nangyayari ngayon. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Ayun, inulit pa. Hindi siya pick upin mo na, Pebbles. Pick upin mo na. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Bakit? Semblance of credibility. Anong sagot ni Pebbles? Dahil hindi tunay yung litrato or yung siya na, sinubo niya na lahat. Hindi nakuha sa subo. Inginuya niya na. Siya na ang umunguya para kay Pebbles. Okay, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ayaw ilaglag ni Pebbles, no? Yung mga kasama niya, hindi ko alam kung bakit gano'n na sagot niya. Pero ang punto ko dito, hindi yung issue ng sagot ni Pebbles. Ang issue dito, talagang patuloy. Na sinusubo ng isang congressman kung ano ang gusto niyang marinig sa isang resource person. Hindi para malaman niya ang katotohanan, para palabasin niya yung gusto niyang lumabas sa isang resource person. Di ba? Kaya nga naman minsan yung mga ibang pinapatawag, ayaw mag-attend kasi nakikita nila. Ito yung parang tingnan nyo ang punto ko. Kini-question nila ang mga fake news vloggers, etc., etc., etc. Binabanatan ang mga vloggers. Para sa kanila, fake news vloggers yun. Diba? Sabi nila yan. Siyempre, kwento nila yan sila. Bida. Okay? So, ayaw nila ng mga vloggers na ganyan. Sino ang resource person? Another vlogger na ayaw kay BBM na ngayon gusto na si BBM. So, yan ang expert nyo. I am not questioning Pebbles. Okay? Kasamang vlogger yan na bumaligtad lang. But, ang punto rito, ang gulo-gulo nyo. Kini-question nyo yung mga ayos na vlogger at ang ekspertong kinukuhanan ninyo ng opinion ay isang vlogger na bumaligtad. Can you please explain the logic of that, mga congressman? Asan ang lohika nun? Photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Pangatlo na. Ano ulit sasagot niya? Bakit yung photo na yun kailangan ng grupo nyo na semblance of credibility? Pangatlo, ano sasagot ni Pebbles? Hindi ko po
Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Di ba? Anong gusto niya marinig? Kasi peke. Peke yung video. Peke yung picture. Kaya kailangan ilabas sa foreign para magkaroon ng credibility. Yun ang gustong palabasin ni Akop. Hindi niya makuha. Anong sagot ni Pebbles? Kasi that time nakikinig lang ako. Do you think yung paulit-ulit na tanong ni Akop with the same credibility, pinaulit-ulit niya, yun ang gusto niyang marinig na sagot? Kasi that time nakikinig lang ako. Based on that, Akop, gumawa kayo ng batas. Sige, gawa kayo ng batas patungkol dyan. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi, nakikita ko na pinagtatanggol niya. Hindi niya naman sinusukol si Pebbles. Hindi niya sinusukol. Gusto niya lang palabasin. Si Pebbles, nagiging, na, hindi ako, dyan. Nakikinig lang ako. Hindi ako, parang inililigtas niya yung sarili niya. In short, they are in a book, on a different chapters. Iba wavelength. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Di ba? Siya na sumagot Siya na. Doon sa panglima. Ano sabi niya? Di ba ang isang bagay, being a vlogger for 11 years, di ba? Para bigyan mo ng credibility ang isang bagay, ibig sabihin, kung gusto mong bigyan ng credibility, yung bagay na yun ay alanganin. That is the answer he was looking for, Pebbles. Yun ang inaantay niyang sagot. Na hindi niya makuha-kuha, hindi niya na rin matiis, isinubo niya na, inginuya niya, siya na rin ang lumunok. Ay, Akop. Okay, yan ang eksperto. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Wala naman siya sinasabing credence of credibility. Di ba? Pwede kasi doon sa foreigner nilabas para baka sila may hawak talaga ng video or para hindi nila mahabol yung foreigner. Hindi natin alam kung anong reason. But it's not about credibility, Akop. Mati ka dyan, mati ka. Tigil mo na yan, tigil mo na. Yes po, Mr. Chair. Ayan, napayes na siya. Thank you. Yes lang. Yun na yun. Yes. Wala na masagot. Yes. Yun. Okay na yung kay Okay ka na, Akop? Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Ito na. Pinupunton niya na ngayon. Papunta na kay Roque. Idiin mo si Roque. Roque, idiin mo si Roque. Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. So, si Attorney Harry Roque. Naglilista. Dapat nilista mo na kanina. Yan naman ang punto mo Pwede ko bang tatanungin, Pebbles? At that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Yeah. So ano ibig niya sabihin? Bakit niya? Ine-establish niya yung credibility ni Pebbles. Hindi siya DDS, hindi siya bumaligtad. Ako, wrong question will lead you to wrong answer. Ang tanong mo sana, binabanatan ba niya si Marcos? At anong nangyari? Bakit nagbago? Ganon. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero binabanatan niya. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo
sa mga Duterte? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Inaano niya yung credibility. Dito rin sa iyong affidavit, Okay, kung kayo i-score. Kunwari, i-scorean nyo to ha. Lagay nyo sa comment section. 10 is the highest and 1 is the lowest. Anong score nyo sa klase ng pagtatanong nitong si Akop? Hindi ko na sasabihin nyo sa akin kasi para hindi ko kayo ma-influensyahan. Pero alam ko nasagot sa klase ng pagtatanong ni Akop. Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Okay. Ano yung tanong ni Akop na yan? Kasi pag sinabing ganyan, pagpapabagsak ng gobyerno, i-connect na yan sa rebellion or sedition. Yan ang ikakaso. Tapos, pag nakaso na yan, hindi rin bailable. So, human trafficking, ang di umanong kinakaso kay Roque, Atty. Roque, kung di ako nagkakamali, tapos pati itong sedition, o pagbabagsak ng gobyerno, another non-bailable, sa aking pagkakaalam, no, yan ang kinoconnect. Kaya yan ang tanong ni okay, yung pagpapabagsak. Aha. Mm-hmm. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. So, medyo para sa akin medyo mali nga din yung sagot doon dahil hindi niya kaya. So ibig sabihin hindi totoo yung pwede nila ibintang. Inciting, pwedeng inciting to sedition. Meron yung sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Dapat ang sagot lagi ni kung ano inililid ni Akop, yes ka na lang ng yes. Yes, yes. Kasi yun na, kaya kinokonek yung video na yun. Pero nagkamali sila dyan. Okay, binuhay nila ulit yung pulburon video, binuksan nyo yung pulburon video. Ako, sa akin, magdemanda kayo. Dahil kung hindi totoo yung video, meron dapat managot. Pero, kung totoo yung video, ilalabas lahat sa demanda. Doon, hindi dyan. Hindi sila dyan maglalabas. Sa demanda ang laban. So, idemanda nyo na malaman ng taong bayan kung totoo o hindi. Dahil sa demanda, patas ang laban. Diyan, wala naman silang laban dyan. Okay. So, waiting tayo na magkaroon ng demanda. Next topic. Okay, ito pag-usapan natin si Mr. Contempt. Banatbay at Ka-Eric pagsasamahin sa kulungan. Sige, pakinggan natin to. In violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celis. So move, Mr. Chairman. Ayun. Any second. Una si objection, Ka-Eric. there being none, motion carried. Ka-Eric. At lastly, Mr. Chairman, for all those, for the three, the last one is for Miss Lorraine Marita Blanc Badoy Partosa. Yun. We have a letter addressed to this committee with the... Kakaibang tao to, no? Kung merong tore na tagahuli at taga-kidnap, magtagahuli ng illegal, eto naman si Paduano, taga-contempt. Sige, magtawa kayo, magpakasaya kayo, habang nakaupo si BBM at saka si Tambaloslos. Sige, enjoy! Regards to the subpoena ad certificandum that was issued to Miss Badoy. She's now in Hong Kong,
and attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, may I respectfully move that once again, may we ask the Bureau of Immigration to the travel records of Ms. Badoy. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, Mr. Chairman, may I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Ayan, ikukulong na. Any objection? Ikukulong na. Si Badoy tsaka si Ka Eric, baka pag-uwi dito, dadamputin na. Ganun yan. Isa-citing contempt na kasi hindi raw sumipot at walang excuse. Kailangan mag-excuse letter kayo dyan sa mga principal na yan. Ha? There being none, motion's carried. Now, in the case of Ms. Mary Jane Kiambao-Reyes, Mr. Chairman, we have received a copy of her letter. Is now abroad, and for the record, she was present last hearing, Mr. Chairman. And with this, Mr. Chairman, he was just invited into today's hearing, and I think the content of this her excuse letter is valid. So, me might as well invite Ms. Mary Jane Kiambao-Reyes for the next hearing, Mr. Chairman. May excuse siguro dahil nag-sorry to si MJ at saka nag-iyak-iyak. No? So, naunawaan na rin siguro. Nagkaroon ng konting puso to mga to. Pero pinapatawag pa rin. Next hearing. So, ibig sabihin, may hearing pa. Ha? Hindi talaga titigil to. Hindi titigil ito mga ito hanggat agatasan nila yung grandstanding na hearing na yan until such time na wala na sila, hindi na sila congressman. O after matapos na yung 19th Congress. Now, in the case of Mr. Aaron Peña, he was also present in the last hearing, but now he sent us a letter, reply to the invitation to today's hearing. Nasa Davao po siya ngayon, tapos may event. No? So, since he was present last hearing, once again, Mr. Chairman, we will just invite Mr. Aaron Peña in the next hearing. Now, Nasa in Davao. the case of Ulit Mr. Ernesto Abines Jr. and Mr. Elmer Hugalbot, that was issued the subpoena last hearing. We have received a copy, a reply letter coming from both Mr. Abines and Mr. Hugalbot. And again, the reason why they're not present in this hearing is all about their financial capacity. Si Abines saka si Ubalgot ba yun? Financial problem. Kaya hindi maka-attend. Tingnan natin gagawin ni Paduano. In attending this hearing. That's why, Mr. Chairman, I respectfully move that we will once again issue the subpoena anticipicandum to both Ernesto Abines and Mr. Elmer Hugalbot, and for this committee to address the issues of financial capacity of Mr. Abines and Hugalbot. Yun. Sasagutin. Oo. Sasagutin yung kanilang financial needs. So, siguro yung eroplano. Ayan. Siguro, tayo na pong kumuha ng ticket. So that... Ayan. Ako, nasa US ako, ha? Kung sakali ako ipapatawag, financial, difficulties, no? Papatawag nyo ako, nasa US ako. At saka, business class, first class po, kasi nasusuka ako pagka sa economy. Kasi dikit-dikit doon, tsaka nasa likuran. So, gusto ko nasa harapan. Kaya business class, ha? Maliwanag yan. Okay? Ayoko ng budget airlines. Hindi. Joke lang. Mamaya magagalit na naman si Paduano. Mga arte-arte mo? Gusto mo? Kaganyan-ganyan na naman yan. Joke lang yan, ha? Baka man lalaki yung mata mo para kang nakatira ng cocaine. The next hearing will be present. Now, Is that a motion? yes, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, lastly, Mr. Chairman, once again, we'll just issue for all those unserved subpoena to Ms. Catherine Binag, Ms. Claire Contreras, Mr. Lord Byron Cristobal. Nadali. Oo.
Oo, magkasama ata si Cathy tsaka si Banat Bay. Oh, Byron Cristobal, Lord Byron Cristobal. Oh. Jeffrey Cruz, Alex Distor, Mr. Edwin Hamora, Mr. Julius Milanose, Mawe, Mr. Joe Smith, Medina, Mr. Cyrus Preglo, Miss Maricar Serrano, and Mr. Ramon Jan Balibalostan. For once again, serve the subpoena ad testificandum because this is still unserved, and for the COMSEC to coordinate with the SAA and SAA to coordinate with the government agency specialist. So, hindi pa nasi-serve, parang ngayon ang aking pagkakaunawa, hindi pa nasi-serve ng yung kanilang subpoena. So i-serve ulit, no. Pero delikado dito dahil alam naman natin yung problema sa SMNI ay nagsimula kay Ka Eric. Hindi natin sinisisi si Ka Eric, pero ibig sabihin una pa lang ginamit na si Ka Eric para pag-initan nitong mga to. Oh, baka at saka to si Banat Bay, alam naman natin ito ay dinimanda ng mga bata ni Tamba, no? So kung hindi ako nagkakamali, 7 na po ang demanda nito, no, puro sa mga bata ni Tamba. Una si Saldico, tapos si Trillanes, tapos si Sam Versosa, no? So puro mga ano yan, mga tropang ano yan, tropang buhaya yang mga yan, no? So hindi mapakulong kasi mahina mahina ang ebidensya, no? So alam ko mahina ang ebidensya, no, pero syempre pag diyan sa contempt, kailangan pag binura ka nila magsosorry ka, yan ang gusto niyan. Pagka sinabing ganito, ganyan, pag hindi contempt ka, talagang baka mamaya pagsamahin pa sa kulungan itong si Ka Eric. O parehas kayong taga SMNI, Ka Eric, Banat Bay. O parehas kayong laging bumubula ang bibig, lagi kayong galit. O ngayon lagi nyo kaming mainit kayo sa mga komunista. Aroy, naku, aroy. Nako, delikado. Baka pagsamahin tong dalawa sa kulungan. The PNP for this subpoena ad testificandum for all those mentioned names to be served for the next hearing, Mr. Chairman. So move. Any objection? There being none, the motion is carried. Ayan. Ipaliwanag lang natin konti dito. No? Siguro nabalitaan nyo na, hindi ko na ipapakita yung video, na si BP Sara ay nasa Pilipinas na. Okay? Bagamat ang kanyang tatay ay nandoon pa rin, umuwi si BP Sara dito. No? Baka naman ang nasa isip, ako in my opinion lang nasa isip ni BP Sara na just in case, di ba alam naman natin, spare tire ang Vice President spare tire. Just in case lang nasa ospital at may sakit si BBM, halimbawa, hindi tayo nagbibintang. Halimbawa lang, tapos biglang namatay. Napaka-importante na nandito si BP Sara. Kasi kailangan niya manumpa agad. Isipin mo kung si BP Sara ay baka nasa Hague at namatay si Marcos, baka magkaroon ng constitutional crisis. Mababakante yung lugar Tapos hindi siya makauwi agad. O, di ba? Baka mamaya merong mga abuso or nananamantala sa posisyon, harangin yung pag-uwi ni BP Sara. That is possible. Cancelin mo lang passport nun. Paano uuwi yun? Di ba? Wag mo nang pauwi niya si BP Sara. For the meantime, gawa tayo ng issue rito. Halimbawa lang ito I'm just thinking out loud, no? Namatay si Marcos. So, gawa tayo issue rito. Tapos kuhanin na natin yung posisyon kasi for the meantime, hindi naman nila aminin, hindi makauwi si BP Sara. 'Di ba? Kaya it's very important din, kaya nga nabanggit ni BP Sara noon hindi sila pwede magsama-sama sa isang lugar nitong sina Marcos. Bakit? Kasi siya yung parang survivor. Anong tawag niya doon? Destined survivor ba 'yon? Basta hindi ko maalala yung binanggit niya, but ibig sabihin pag sakali naman binomba or namatay si Marcos, may nangyaring masama, nagkasakit. Merong papalit agad. Kapag hindi nakapalit, delikado po 'yan. Lalong-lalo na sa gobyerno medyo mapang-abuso.
Sa gobyerno, medyo meron talagang gustong umepal. Doon sa gobyerno na sa tingin mo ay talagang gustong maging presidente o prime minister na pero wala namang karapatan dahil ayaw ng taong bayan at wala namang mandato at alam nilang hindi sila makakakuha ng boto na sa taong bayan, sasamantalahin ng sitwasyon at before we know it, kakampi niya na yung mga congressman, mamaya baka presidente na yan o baka mamaya gawing prime minister. Wala po tayong pinagbibintangan, hindi po natin sinasabing may sakit si Marcos, but ang pinapakita natin dito, yung possibility, yung importance na pag may nangyari kay Marcos, makasumpa agad si VP Sara. That is very important. Ngayon, hindi ko alam kung yun ang nasa isip ni VP Sara, but it's only my opinion kasi isipin mo yung tatay mo nakakulong doon. Kahit ba anong problema, naiintindihan ko anong problema ng bansa, no? Hindi naman ganun kaano ang vice president, di ba? Pwede niyang asikasuhin muna yung tatay niya, wala namang mangyayari. Anyway, yung trabaho naman ni VP Sara dito sa Pilipinas, hindi na rin naman pinapakinggan ng gobyerno. So, hindi naman ganun kabigat. Kahit naman anong sabihin ni VP Sara, hindi na siya pinapakinggan eh. So, sa madaling salita, walang input. Di ba? Hindi ganun kabigat. So, kung ako titingin, mas importanteng nandun siya sa tatay niya na nangangailangan ng presensya ng mga taong mahal. Siyempre, pag nakakulong ka, yan ang ano mo eh. Yung makikita mo yung mga taong mahal mo. Yan ang magpapalakas sa'yo. Dahil yung kulungan na yan, minsan iniipit nila ang tao para ma-break. Minsan ang tao matapang just like PRRD or Pastor Kibuloy. Kaya yung kinukulong just to break them. Tapos sumunod na doon sa gusto ng gobyerno na ilaglag ang mga Duterte. O ilaglag na ang patuloy na pag-asam ng susunod na presidency sa 2028. Posibleng gano'n, di ba? So bitawan na nila 'yon kasi binibreak sila nang sa gano'n mangako sila na hindi, wala na, tapos na, okay na sa inyo na 'yan. Posibleng gano'n, no? Ang nakakapag-aano diyan yung andyan yung pamilya mo. And yet umuwi si VP Sara. Ako talaga iba ang tingin ko rito. Baka naman may nakikita si VP Sara na hindi natin nakikita. No? Or just simply ginagawa niya yung kanyang trabaho na kung may mangyari kay Marcos, at least andyan siya. Okay? Next topic po tayo. Ito. Tricom. Tinakot ng mga puti. Thinking if we can go to the next slide, I'd like to address how we specifically deal with misinformation on our platforms. Ito. Ang gusto nila ipakita yung tatlong gagawin nila next slide, please. versus misinformation o yung parang fake news na binabanggit ng kamera against sa mga tao. Anong gagawin ng Facebook? Mr. Chairman, I mentioned earlier how there are some of our community standards which are actually fairly easy to enforce. The bans on terrorism, child exploitative imagery, these kinds of things, graphic violence in some cases. Then there are topics that are much more difficult. Ayan, right? Pinag-uusapan yung madali at saka mahirap. Yung madali kasi yung violence, terrorism, madali nila makontrol. Ano yung mga mahirap nilang i-control dito sa Facebook? And much more highly nuanced and very contextual. And misinformation tends to be, not always, but tends to be more in that second bucket of more difficult types of content to moderate. Yung misinformation. So, because of that, and for various other reasons, we have a three-pronged approach to how we treat misinformation. Tatlo. Paano nila gigibain yung misinformation o yung tinatawag nga na fake news nitong mga congressman? Number one, we remove the most harmful misinformation that can lead to offline physical violence. Ayan. Yung tatanggalin na will lead to physical. Yeah, medyo madali pa rin yan. It will lead to physical. Number two, we reduce the distribution of misinformation if it is found to be false by one of our third-party fact checkers, and then we will reduce that misinformation on our platforms so that people are less likely to engage with it. And number three is... Ayan, okay. Doon muna tayo sa number 2. I-reduce yung
paglabas nitong pagpapakalat nitong mga vlogs or mga videos o mga post dyan sa Facebook nung sa tingin nila ay mali or misinformation. At ang mag-check po niyan yung kanilang third-party checker. Doon po ang problema. Doon ang problema. Kasi para sa kanila, paano pag ang third checker nila, ang fact checker nila ay dilaw? E di yari na ang Duterte. Paano ko ang kanilang fact checker ay may pagkakomunista NPA? Di yari na ang Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. We are just stating an example, possibly a fact, no? Na nangyayari. Bakit? Ako na-experience ko 'yan. Okay? Ang aking Facebook at ang YouTube ko ang layo na milya-milya. Okay? Yung YouTube ko pa-improve through the years. Yung Facebook ko pahina. Alam ko naka-shadow ban. Why? It's Duterte's. They are protecting someone. Wag na tayo, dediretsuhin ko na. Ang problema natin nandun sa fact checker. Kakampi ng mga buhaya. Wala akong tiwala dyan sa mga fact checker na yan. Fact checker kayo. Imposibleng hindi kasi before ang Facebook ko, yung mga videos, ang lalaki ng engagement. Biglang suddenly, humina. Kaya gumawa ako ng second channel. And itong sa second channel, lumalakas na naman. I'm telling you this, malakas na naman. Bibigla na naman tong hihina. Alam na natin yan eh. Kaya ang nilalagay ko dito, Coach Oli News 2, kasi meron akong bagong Facebook page, TikTok at YouTube. Yan po ang title, Coach Oli. Ayan po ang channel, Coach Oli News 2. Yung main channel ko, mag-subscribe po kayo doon, Coach Oli News PH. Okay, pero ito yung pangalawa. Okay, in protection dahil sa panggigipit ng mga fact checker na galit, ayaw sa Duterte. We seek to inform. If people have engaged with misinformation on our platforms, we want them to be informed that they have indeed done so. We want them to know that they have maybe unintentionally shared misinformation. And we want them to have access. Ang problema yun eh. Okay, ini-inform daw nila. Ito yung pangatlo. Ang problema sa ganun, baka daw hindi nila alam na nakapag-share sila ng misinformation. Hindi po, kasi ang problema nasa fact checker. Because for the fact checker, maybe it's misinformation. Pero, yun ang katotohanan. Halimbawa na lang, totoo ba na may pinatay si Tatay Digong na 3,000 to 5,000? For them, it's reality. Totoo yun. But for us, it's not. Pag kinontra mo yun, aawatin. Ang tawag doon, naka-shadow ban. Diba? Pag yung iba, sinabihan mo na nangungurakot, ayaw nila. Diba? Kaya tingnan mo, ang improvement ng YouTube tsaka Facebook ang layo. Yung YouTube, dire-diretso nag-ano eh. Tanungin nyo sa mga content creator, mas mataas ang tingin nila sa YouTube. Bakit? Credible. Hindi ko sinasabing hindi credible tong Facebook. Ang problema nando doon sa fact checker nila. To authoritative sources of information. So those are our three-pronged processes, right? Remove the most harmful that can lead to physical violence, reduce other types of misinformation that may not lead to physical violence, and inform our community. I should also mention, and this is obviously very, very important in the context of the election cycle that we're also in. There's another type of misinformation that we will outright remove, and that is misinformation on elections, right? And so if there is misinformation specifically about electoral procedures, about the date the election is going to take place, the way you cast a ballot, those are other types of misinformation that we will outright remove from our. Ang isa pang gusto kong bigyan ng komentaryo dito.
Bakit wala silang hindi nila kayang sigaw-sigawan 'tong mga puti? Bakit hindi nila kayang, ipa-contempt, 'di ba? Tinakot ba kayo ng puti o sadyang takot lang kayo sa mga puti? Eh eh, ang dami pong fake news sa Facebook. Bakit hindi nakokontrol nitong mga mamang ito? Hindi ko sinasabing fake news sila. Pero under their platform, ang dami pong fake news. Hindi lang pinapansin kasi yung fake news is against BP Sara. Yung fake news is against PRRD. Diba? Kaya nga sabi namin, it's double standard. Ang daming paninirang sinasabi kay Tatay Digong. Ang daming paninira sinasabi kay BP Sara. Iyakin ba sila? Hindi naman sila iyakin. Hindi na nga sila nagre-reklamo eh. Di ba? Para ba silang bata? Na iyakin? Na duwag? Hindi. Yung kabilang iyak ng iyak. Hindi sila iyakin. Ang naiintindihan nila na bilang opisyal, kasama sa trabaho yan. Pero nagagamit yung platform nitong Facebook. Ba't hindi nila man lang sigawan? Turuan ko anong dapat gawin. Or i-contempt. Wala tayong nakikitang ganun. Di ba? Hindi katulad pag itrato nila mga Pinoy. Sa atin lang naman balanse. Di ba? Marami rin namang fake news kay BP Sara. Di ba? Bakit? Meron ba kayong dinidisiplina, pinapatawag? Or talagang yung mga pinapatawag nyo, puro Duterte vloggers? Tatandaan nyo, in aid of legislation, hindi para harasin ang mga Duterte vloggers. Okay, wag po kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo and sana paki-like nyo po itong video na ito and i-share nyo po. Okay? So again, magkita-kita po tayo sa mga kababayan natin nandito sa US. Abang-abangan po ang mga paikot na rally ng PDP dito. So sana makasama namin kayo at makita namin kayo. Okay, maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. God bless everyone. Coach Oli po.